Naniniwala ang isang tax expert na dapat masampahan ng kasong tax evasion ang mga politiko na nadadawit sa flood control scandal dahil sa kanilang unexplained wealth. Aminado naman ito na hindi madaling gawin yan para sa BIR dahil sa politika at iba pang dahilan gaya ng mahirap na pangangalap ng ebidensya. Si Margot Gonzalez sa report. Sa kasalukuyan, tanging ang kontratistang si Sara Diskaya pa lang ang nakakasuhan ng tax evasion ng Bureau of Internal Revenue o BIR mula sa mga nadadawit sa malaking anomalya sa flood control projects. Yan ay kahit pa may mga big time na politiko o high profile na mga personalidad ang nasasangkot dito. Isa sa mga nag-aabang na may mga makakasuhan ang bagong BIR chief ay ang tax expert at chief tax advisor ng Asian Consulting Group na si Mon Abria. Para sabihin kong magaling at bilib ako sa kanila, pag may nakasuhan na sila. Kasi yun yung mahirap na trabaho, pero yung magbigay ng parang inspiring messages, yung mga bagong program, madali yun kahit sinong iupo mo. Pwede naman magkaroon ng new ideas. Pero yung talagang ma-challenge o mabibreak yung malaking barrier na ba't hindi nakakasuhan itong mga korap na politiko and the rich and famous, yun ang malaking hamon. Ayon kay Abria, ang mga politikong may unexplained wealth ay kailangang masampahan ng tax evasion. Ang SALN dapat nagagamit na anya para sa pag-iimbestiga. Ilan sa mga nabanggit niya si Martin Romualdez, Saldico at iba pa na dawit sa korupsyon at iba pa na itinadawit sa korupsyon sa flood control. Sa ngayon, walang anumang reklamong tax evasion na naisampa laban kay Romualdez at Saldico sa Department of Justice o sa korte. Prima facie tax evasion. Kasi tulad po sabi po ng ating batas, ang unexplained wealth, yung mga binanggit kay Saldico, kay Martin Romualdez, kasunod po ito ha, lahat ng mga binanggit ni sa kanila. Pag yan po napatunayan yan, unexplained wealth siya, tax evasion na po yun, tapos na usapan. Aminado naman ito na hirap ang BIR sa pagkakaso dahil sa politika at ang pagkakaroon ng kakampi ng administrasyon. Dapat maintindihan natin ang BIR is still a political body. So feeling ko, politika yung unang dahilan. Di ba, pwede mo bang, alba kung kaalyado ng administrasyon, ng presidente. So hindi ko naman sinabi ng presidente huwag kasuhan, pero parang hindi ganun kadali para sa BIR nakasuhan yung kaalyado ng boss niya o yung nag-appoint sa kanya. Maliban din dyan, ayon kay Abria, hindi madaling magkalkal ng mga ebidensya o pabuksan ang mga bank account ng mga sangkot. Bank secrecy dahil kulang yung impormasyon, yung pagiging prima facie tax evasion case kasi madali siya kung meron kang access sa bank account, meron kang mga dokumento. So tingin ko parang from the onside as an outsider, ang daling sabihin o i-identify sino yung mga corrupt. Pero pagka isa-substantiate mo na para i-file yung tax evasion case, syempre kung mahina, hindi i-file yung BIR. Maliban sa BIR, nag-aabang din anyang tax expert na mga big time na makakasuhan ng ombudsman. Sa performance ni Ombudsman, inaantay ko din may kasuhan talaga siya. Kasi magaling lahat sila mag-press release eh. Ang ombudsman, una nang inaming may mga shortcoming, pero may mga sadya raw talagang hindi madaling gawin kung mahinang ebidensya. Matatandaan na una nang sinabi ng ombudsman noong nakaraang taon na bago ang Pasko ay may ipapakulong na silang mga mababatas na dawit sa flood control anomaly. Bagay na hindi pa nangyayari ngayon sa pagpasok ng bagong taon at maging ng Chinese New Year. I think he's already acknowledged his shortcoming with regards to over-promising and under-delivering. What we are doing now is under-promising and over-delivering. That's the goal. So, that's something that we have to roll with. Kasi, kumbaga, nung sinabi niya po yun, ang gusto niya talaga na mangyari yun. It's a hopeful wish, di ba? And lahat naman tayo, yun ang gusto. Di ba? So, na ngayon, hindi nangyari. So what we want to do is to prove to the people na kahit hindi nangyari nung time na yon, we will get the job done and we will get the job done well. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Margot Gonzalez, SMNI News.